Mga kapatid, mga kababayan, kumusta kayo po? Ito po, si Nico Fabian. Nandito naman sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And today is November 13 na po, no? 13, November 13 na. And today is Thursday. Today is Thursday. Sana mga kapatid, kababayan ko po dito sa Malaysia, dito po sa Sabah, sana okay ang buhay natin and move on lang tayo po. In spite we are, ang mga kapatid natin, kababayan natin dyan po sa Pilipinas are facing a difficult times ngayon po dahil sa mga hot issues dyan po sa Pilipinas. Ang flood control projects natin po, ang bagyo, no? Typhoon, and marami pa mga problema natin po. Ang pera ng Pilipinas, ang peso natin po, biro mo ngayon, ang exchange rate, the US dollar to peso po is already 59.17. So, ibig sabihin, isang US dollar is equivalent to 59 pesos and 17 centavos. Grabe, ano? Grabe po. Sa mga overseas Filipino workers, maganda yun ang exchange rate natin dahil pabor sa atin, no? Pabor sa atin. Pero sa mga tao dyan po sa Pilipinas, medyo mahirap yun po kasi 100% ang mga presyo natin ng essential goods natin, mga pagkain natin po, at iba-iba pang mga items natin sa Pilipinas, 100% po mag-akyat din. No? But anyway, sige lang, tuloy natin ang buhay natin. And of course, huwag natin kalimutan pala, no? 40 more days before Christmas. Malapit na ang Pasko po. 40 more days na lang po. Pasko na naman. But hanggang ngayon po, wala pa na kulong maski isa dyan po sa issue ng flood control projects anomalous deals po. Sige, investigasyon sila, pero hanggang ngayon po, wala pa. No? Although may mga promises and pledges made by the authorities concerned natin, ang ICI, ang Ombudsman, ang Department of Justice, sabi nila po, at saka ang Department of Public Works and Highways, they already announced na mayroon din mga tao makulong before Christmas. But ang question dyan po, anong klaseng isda? Mga dilis ba? O yon mga malaking isda? Ibig sabihin, yun maliit na tao lang po. Pero yung mga mastermind po, based on the informations that we have been receiving and watching and hearing sa mga newscast dyan po sa Pilipinas, hanggang ngayon po, I don't think so po na itong mga malaking buaya, mga mastermind natin po dyan sa flood control projects po, I don't think so po they will be put behind bars the soonest, no? The soonest po. Sana lang po, no? Ay kulong na po kasi galit na galit ang mga tao. But anyway, mamaya we are going to discuss about these things and mayroon tayong dito I have prepared itong report coming from Ted Filon po this morning, no? This morning ito po sa programa niya sa Ted Filon together with DJ Shasha po, and they touched something about the flood control projects po. He explained or they explained po, no? Paano talaga itong skandalo, no? And ano talaga ang resulta ng mga investigasyon. A portion of it I'm going to share with you po, no? Mamaya. So in the meantime, para sa mga Filipinos and mga Malaysian friends natin dito po sa Sabah, particularly sa Sabah, no? Kasi we are going to have the 17th state election na naman end of this month. So in other words, ang mga qualified voters, ang mga samahan sa mga Malaysians dito po sa Sabah, they are going to the polls and elect a new set of officers or assemblymen nila po. And that includes ang Chief Minister, Deputy Chief Minister, and kabinete ng bagong gobyerno. That will be on November 29. Ibig sabihin din yan po, ang mga kagaya sa amin, ang mga media men dito po sa Sabah, no? Dito sa Sabah, busy tayo po. Since the past few months, busy na tayo po. We are waiting for the official announcement kung kailan talaga ma-dissolve ang State Assembly ng Sabah.
And just recently, it was dissolved. And sa Sunday, November 15 po, we are going to see ang mga political parties po together with their respective candidates po, they are going to file their certificate of candidacy. Certificate of candidacy. So, Sunday, busy-busy din kami dito sa Sabah, especially ang COMELEC officials, ang mga media men, ang mga supporters ng mga kandidato, ang political parties dito po, will be very busy. And after the filing of certificate of candidacy, that will be November 15 that will fall on, kailan 15 is, now is 13, Thursday, and then 14 will be Friday, and 15 will be Saturday. So sa Saturday na yun po. And start of initial casting of votes will be on November 25. And the final polling date, ang polling date talaga po ng eleksyon ng Sabah State Assembly 17 state election will be on November 29. November 29. So yun po, busy tayo dito sa Sabah. And reminder lang sa mga kababayan ko dito po sa Sabah, let's shy away from this political exercise dito po sa Malaysia or dito po sa Sabah dahil hindi ito ang eleksyon ng mga Filipinos po. As much as possible, try to shy away, avoid any political participation, direct or indirect participation dyan po sa mga political rallies, campaign rallies nila po. Just leave it to them because this is their, sabihin natin, right to elect or to choose ang next government nila po. We have nothing to do. Mga Filipinos po, overseas Filipino workers po, focus lang tayo sa trabaho natin dito po and let us try to excel our obligations sa mga employers natin po para masaya ang mga employers natin and kung masaya mga employers natin, definitely, they will show some gratitude, siguro by giving us more benefits or perks or bonuses. Dahil Pasko na po, by next month, na Christmas na po. And of course, siguro, because of our good performance, then we will receive salary increment. Salary increment. So yun na po, that's my reminder to all Filipinos po. Let us avoid, kung may mga, let's say, on the way kayo po para sa working side ninyo po and nakita ninyo may political or election rallies. Now, wag na po, iwas na lang tayo po. Iwas na lang tayo to avoid unnecessary problems po. Who knows, Who knows? So, iwas na lang tayo and whenever we go out from our houses, our homes natin na daily, make sure that we bring our documents, personal documents po, kagaya work permit or ang passport natin po. Kung sakali mayroon mga random checking dito po sa Sabah, and normally, ganun talaga mangyari yon po. Every time there will be big political events or big celebrations dito po sa Malaysia, dito din sa Sabah po, may mga organized random checking ang police, ang immigration. So to avoid the problems, inconveniences, make sure that we bring our personal documents, kagaya ang passport natin po. Importante yon kung sakali you will be checked by the police or by immigration department or any local authorities, Now, at least you will not have some difficulties, because if you don't carry your passport, then you have, they will bring you to the police station and they will ask any of your friends or relatives po to show proof, bring your passport sa police station po, then only you will be released. So to avoid, sabihin natin itong inconveniences po, so make sure, dalhin natin po ang mga dokumento natin.
dokumento natin. So, in passing lang po, no? In passing lang, I just want to inform tungkol sa Sabah election po, no? Ang ruling party ngayon sa Sabah, ang Gabungan na Rakyat Sabah or GRS, narinig natin po, it was officially announced by Sabah Chief Caretaker, Chief Minister Dato Sri Ajujidor, that ang partido nila po will be fielding a total of 55 candidates po in the coming state election. That will be November 29. And sabi niya po, he said this during the announcement that he made yesterday. Yesterday po. And he's confident. Ang GRS, ang grupo nila po, ang partido nila po, is a coalition government, coalition of several political parties po, local-based parties. Now, sabi niya, they are confident that they will come out victorious in the upcoming state election. No? And to form the government, at least maski na simple majority, makuha ang isang partido po, then they are going to form the government. So kung we are talking about the total of 70 state seats po, vacant ngayon, no? 73 seats, vacant ngayon sa election. So, roughly around 35, 37. Kung makuha isang political party, winning candidates a total of 35 or 37 po, so definitely they will be forming the new government. And itong political party who has gained 35 or simple majority po, then they will choose among themselves po kung sino will be the Chief Minister, the next Chief Minister po. Si Hajiji will defend his Sulaman seat, while other candidates include Party Bersatu Sabah PBS, Acting President Dato Sri Dr. Joaquim Gonzalam, who will defend ang seat niya sa Kundasang. United Sabah National Organization, USNO, si President USNO President Tan Sri Pandikar Amin Mulia sa ang seat niya po sa Pintasan, and Party China Sabah PCS President Tan Sri Anifa Aman sa Bungawan. Sa Bungawan po. And of course, dyan na po. You can get the mga pangalan ng mga kandidato po ng GRS po. Grab the Daily Express newspaper, the independent newspaper dito po sa Sabah po. Nandyan na po, headline natin ngayon sa Daily Express, ang announcement ng mga kandidato sa GRS ruling party dito po sa Sabah. So huwag natin kalimutan, first thing that you'll do now, once you leave your house, is grab ang Daily Express newspaper po, so you will be updated. The past few days po, narinig na natin, and I also mentioned dito po sa programa natin regarding itong other political parties who already announced ang mga or revealed the names of their candidates. But officially, everything will be officially ang mga kandidato po, because anything can still happen before the nomination day that will be on November 15, if I'm not mistaken. Anything can happen po, but ang official list po will be made public po after the nomination day. And it will be revealed officially by the COMELEC dito po sa Sabah. So yon ang latest updates natin tungkol sa Sabah election, 17 state election dito po sa Sabah. State lang ito. This is not a Malaysian general election. This is state. Every state dito po sa Malaysia, they will be having their own elections po. So for Sabah, this will be, or it will be held this month. Okay? So, bago tayo ituloy sa mga news sa Pilipinas, I just want to also pass greetings po, mga birthday greetings or any other
occasions that ang mga kaibigan natin dito po sa Sabah, mga Filipinos, no? Or anybody, be it overseas Filipino workers, kababayan natin po sa Pilipinas, mga kaibigan natin, ang mga Malaysiano po, or anybody po who are celebrating their birthday, I would like to wish special greetings po sa inyong lahat. Sa inyong lahat. Especially po sa anak ko po, my second daughter is celebrating her birthday today, November 13 po. Today si Nikki Fabian. And although we are distance away, kasi she's walking abroad, sa international cruise siya po, but doesn't matter po ang distance for as long as ang thoughts, ang thoughts dito po sa isip namin, mag-asawa, si Mary at saka ako, at sa mga kapatid niya si Saint, ang son-in-law ko si Swib, ang apo ko si Rhea, and ang anak ko po, si lalaking anak ko po, si Marco, and ang youngest namin po, si Shane, also in Kuala Lumpur na sila po. So, walang problema yan po. Distance doesn't matter. Distance doesn't matter. So, we would like to again, pass a special birthday greetings to our daughter, si Nikki Fabian. God bless you and enjoy your special day. And lahat na po, mga birthday celebrants and those who are celebrating their birthday today and mga any special occasions po that you are celebrating today. Now, I wish that this would be a memorable, fruitful, and problem-free celebration sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning! Once again, nandito si Nico Fabian dito po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Okay, diretso na tayo po sa issue natin tungkol sa Pilipinas because I know ang mga kababayan natin, si Edna Lofamia, is watching. I would like to say also good morning to you, ma'am, and sana okay na okay ang buhay natin and Godspeed, Godspeed po. And ingat lang palagi po. And kung mayroon tayong mga, definitely you have relatives dyan po sa Pilipinas. And I hope hindi sila biktima ng typhoon. But kung sakali, biktima din sila po, let us continue to pray for their safety and speedy recovery. Lahat mga Pilipino dito sa Sabah, I'm appealing, I'm urging all of you po, include ang safety and speed recovery of all earthquake and typhoon na victims po dyan po sa Pilipinas po, Kasi kawawa naman ang sitwasyon nila ngayon po. Sitwasyon nila ngayon. Sige, tuloy na natin. Okay, nandito po si Ted Filon and DJ Chasha sa programa nila Ted Filon komentaryong program nila every morning ito from 6 a.m. hanggang 10 a.m. Every Monday hanggang Friday. And this time around, I'm going to share with you po, they were talking about itong flash control projects po. Flood control projects po. And let's listen to this. And kayo na bahala po. Let's listen to this. Talaga binibiti mo kami. Nandun ka sa... Okay. Ito po sinasabi, part ito ng ICI report. Ito yung kanilang first interim report. At kung babalikan natin yung bahagi po ng affidavit, nitong sila Hernandez, Alcantara, and Bernardo. Okay? Doon po nila ikinaklaro din kung paano ang hatian. Sabi ko dito, once the projects were reflected in the NEP, National Expenditure Program, or GAA, ito ho'y taga-DPWH, yung Rivera na sinasabi. Rivera would make a summary of the projects while Engineer Alcantara would then choose the contractors who would implement the project. This would then trigger the payment of obligations or SOP to the proponent. An advance payment of 10% of the budget allocation when the NEP is released, while the remaining 15% would be paid off to the proponent when the GAA is passed. If the insertions were included in the GAA, the whole 25% SOP
is given to the proponent. This 25% payoff is advanced by the contractors to ensure that the project will be awarded to them. In particular, sabi niya rito their testimonies named the following and detailed their participation. Okay. Actually, itong sinasabi dito ng ICI, bitin ito, may kulang ito Meron sila ditong kinaligtaan o iniwasan Dito po sa kanilang ICI. Kayo ICI, talaga naman Oo. Meron ditong may mga binanggit si Bernardo nung una na hindi kasama dito. And si Bernardo po ang nagdidikta kung kailan siya lalabas o sisipot sa ICI. Yan po ang katotohanan dito. Baliktad na po ngayon ang ICI po ang taga-oo lang kung kailan sisipot itong si Bernardo. Si Bernardo po dapat sumipot nung 12 kahapon. Yes. Pang ilang beses na ito, di ba? Napuspon po ito on the 17th. May sinasabi daw po na mukhang yun nga, may mga agam-agam kung ganun pa rin ba ang kanyang testimonya tomorrow. In preparation sa kanyang 17th of November na pagharap po sa ICI. Abangan po natin ito. So ngayon, ito ang issue dito, mga kapatid. Okay. Ang lahat ng ito, hindi mangyayari kung wala si proponent. Meaning, wala pong kickbackan dito kung wala si proponent. Sino si proponent? Legislator. Okay? Ngayon, mga kapatid, ganito po ang nangyari na naging masyado na pong sakim ang iba sa laki ng hinihingi na komisyon ni proponent. Kasi po, si proponent, 25%. May mga pagkakataon daw na umaabot ng 30% sa kanilang affidavit. So kung ang halaga po ng proyekto, 100 milyon eron, agad-agad 25 milyon kay proponent. Maghahati-hati pa. Bernardo, 2%, etc., etc. Kaya umaabot halos, mga kapatid, ng 40% ang ninanakaw doon sa mga proyekto, kaya substandard. Kaya sila nag-ghost na para ma-deliver ng buo-buo yung hinihingi ng proponent. So meaning, dito hindi mangyayari ito kung wala si proponent. Yung sinasabi ni Vince Dizon na may mga makukulong, magpapasko sa kulungan, si Zaldico ang unang ididemanda nila. Hindi makukulong yun, dahil di uuwi yun. Di po ba? Hindi uuwi yun. Hindi makukulong yun. So ang makukulong po dito, ito pong mga dilis. Yung pong ilang siguro itong mga contractor din na umamin, na baka maging state witness din. So bottom line dito, mga kapatid, sa sinasabi nila, may makukulong, wala pong proponent malamang ang makukulong dito. Lalo na yung mga proponent na naglaan ng malalaking pondo hango sa affidavit nitong mga testigo na baka biglang magbago na ng testimonya. Patay kang bayan ka. Patay kang Papayag ba tayo na mga dilis lang ang makukulong? Yan ang sitwasyon ngayon. Opo. Tapos naririnig pa natin na may nagsasabi na posibleng mabago yung testimonya ng mga testigo. Okay. So parang alam na natin kung saan papunta. So mga kapatid, tuloy po ang Pasko, definitely, para sa mga Katoliko at Kristiyano. Tuloy po ang Pasko. Of course, tayo, we look forward sa Christmas, sa ating family bonding, sa ating pong gift giving, sa ating pong pagtitiis. Kung ano lang ang kaya natin, yun ang Pasko natin. After all, hindi naman po sa material na bagay ito talaga. Hindi ba sabi ko nga, kung buhay pa ho tayo, nagkakasama po tayo, we are so glad and so happy and so thankful and so blessed, right? Pero itong mga proponents na ito, ang Pasko nito, malamang po, mga kapatid, sa Europa, sa Amerika, sa Canada, o kung sa Pilipinas po, sigurado po, lahat na po ng mamahaling hamon meron sila at mamahaling prutas. At ang kanilang gift-giving, bagamat siguro dahil sila medyo asiwa na ngayon, baka pasikreto na lang ang kanila po mga mamahaling mga regalo. Yan ang katotohanan. Kaya again, mga kapatid, sa gitna po nito, focus pa rin po tayo. Ako po lamang naglalahad pa ng aking sariling personal na opinion dito, damdamin at kaisipan dito sa isyong ito, because this is what is happening now. Anong tingin mo, baby girl? Ngayon, ang tanong, papayag ba tayo? Yan ang tanong ko sa taong bayan. Papayag ba kayo na walang makukulong, na malalaking isda? Puro na lang maliliit, ikukulong saglit, tapos palalayain din naman sa dulo? Ito hong sinasabi na may mga magpapasko, may mga makukulong. Mga kapatid, siguradong may makukulong. Pero yung pong mga mismong may pinagsimulan ng lahat ng ito,
walang makukulong. Prove us wrong and think about it. Yun po, narinig natin si Ted Filon. Totoo naman ang lahat sinasabi niya po, no? I don't see, at the moment, based on, sabihin natin, whatever we heard, ang mga announcement ng mga bodies who are investigating itong flood control projects po, no? For me, I believe na walang mangyari po. If ever there will be people who will face ang korte natin po, charges will be filed against them po. Siguro po ang mga maliit na isda lang po, mga dilis lang. Kaya sabi ni Ted Filon, no? Ito mga engineers sa Department of Public Works and Highways, and definitely ang mga contractor din po, ha? They will be accused, no? But when we talk about mga engineers, mga government officials dyan po, no? If they will be accepted sa witness protection program po, hindi din sila makulong. And yun sinasabi ni Ted Filon, si Manong Ted Filon, na the first one to be filed charges against him is former Congressman Saldico. Hindi din niya makulong po, no? Unless babalik siya sa Pilipinas, or we manage, or the government will be able to get him sa abroad and bring him dito po sa Pilipinas, or dyan po sa Pilipinas. If that will not happen po, you don't expect si Saldico will be behind bars. Be it next month, be it next year, or kailan po. No? Kailan po. Yon ang problema po. Siguro kung iba na ang gobyerno, iba na ang presidente natin, iba na ang gobyerno po, so maybe these people will surely be behind bars. Papayag ba kayo po ganun na lang? Ang sitwasyon natin po. Ang mga Filipinos galit na galit, and we are shouting, and of course, this weekend, we will see another big release. 16, 17, and 18 po. We'll talk about it later on. So, anyway, yun po, and tomorrow, busy-busy na naman tayo dito sa TikTok The Real Talk with Nico. Especially ako po, I will be monitoring. I will really, in fact, I'm very eager to wait until tomorrow po. Dahil tomorrow, mayroon na tayo po yon resumption of the Senate Blue Ribbon Committee investigating itong flood control projects po in aid of legislation. Ang problema po, this is in aid of legislation. And marami na sabihin natin, haka-haka po, guni-guni, regarding tomorrow's resumption of the Blue Ribbon Committee hearing. And according to, bumalik naman si Senator Raping Lacson as chairman of the Blue Ribbon Committee. And according to him, they invited, 17 congressmen? And mayroon mga malaking tao who will be attending po. And they are going to reveal something. And of course, they're still looking itong ang whereabouts ni retired Marine Sergeant, Master Sergeant ba, Technical Sergeant ba ito, si Orly Gutesa, also invited bukas hearing. So let's see po, no? Don't worry kung whatever will happen doon po sa hearing tomorrow, I'll make sure po that kayo, mga followers ko dito po sa TikTok The Real Talk with Nico, you will be properly notified. You will get the news po. I might not be able to give you breaking news, but definitely po, you will get the news. Okay, tingnan natin po. Ano pa mayroon tayo dito, no? Bato, kidnapping din. Anong news pa natin dito po? Ito, mga security guard ni Saldico, tinutugis. Alright, tingnan natin if we can get this. Alright, okay. Ano ba ito?
merong isang grupo na pinaghahanap yung mga security guards, no, ni Congressman Zaldico. At pinapapirma sila ng mga dokumento. Merong initial na pumirma na 2 katao. Yung iba hindi pumirma, no? Pinabayaan nila. Pero nung nagsalita si Gutesa, biglang hinabol nila ulit yung mga tao na ito at pinagbibigyan ng mga pabuya, di umano, no? At ang huling balita ko ay meron pang naiiwan na 3. Isa dyan si Gutesa na hindi pa pumipirma sa mga gusto nilang ipapirma. Sabi ko nga, yung isang nag-ooperate sa kanila, ang lagi kong naririnig ay MC, initial yung naririnig ko, no? Hindi ko alam kung sino yung taong yan. So yan po, no? Mayroon na kampanya ngayon po asking to ma-retract sila ang o deny na anong sinabi ni Oli Gutesa, no? Okay, sige, tingnan natin. Tuloy natin ito. Tuloy natin ito. No, dahil daw ginipit daw yung sila treasure, ginipit daw yung kanilang pamilya. And ano masasabi niyo po rito? Meron ba kayong impormasyon na may katotohanan itong mga nabanggit ni Senadora Amy? Dahil nga po medyo matagal na nang huling nagkaroon po ng pagdinig dyan po sa Senado at maraming mga nabulgar na mga malalaking pangalan. After nun, imbis na magkaroon pa ng follow-up ng mga pagtatanong, yung witness pa ang kinestyon yung kanilang kredibilidad. At after nun, wala na tayong narinig na delay na ng mga ilang buwan. Yun na nga po, ang nakita natin na mga rason kaya nasabi natin na hindi seryoso yung investigasyon ngayon. Ang mga kwento po na nasagap natin ay noong umalis si Congressman Zaldico sa Pilipinas at pumutok na yung issue, ay merong isang grupo na pinaghahanap yung mga security guards, no, ni Congressman Zaldico. At pinapapirma sila ng mga dokumento. Merong initial na pumirma na 2 katao. Yung iba hindi pumirma, no? Pinabayaan nila. Pero nung nagsalita si Gutesa, biglang hinabol nila ulit yung mga tao na ito at pinagbibigyan ng mga pabuya, di umano, no? At ang huling balita ko ay meron pang naiiwan na 3. Isa dyan si Gutesa na hindi pa pumipirma sa mga gusto nilang ipapirma. Sabi ko nga, yung isang nag-ooperate sa kanila, ang lagi kong naririnig ay MC, initial yung naririnig ko, no? Hindi ko alam kung sino yung taong yan. So, yun po, meron talagang effort na i-derail yung investigation at yung hiatus, no, yung walang nagawang investigasyon dahil nagkaroon ng problema sa Senate Blue Ribbon Committee, yun yung panahon na talagang sinadya nila para mahabol nila yung mga pwedeng mag-witness. At hindi ako magtaka kung totoo yung sabi ni Senator Amy na may magre-recant daw na witness at ang binanggit niya si Gutesa, no? Pero medyo hindi pa ako naniniwala na nag-recant si Gutesa. Opo. So yun po. Baka mag-retract ang statement daw si Gutesa, no? Dahil may isang grupo dyan is trying to convince sa mga iba-ibang kasama ni Gutesa, no, na i-derail itong investigation po. So, tingnan natin bukas po sa Blue Ribbon Committee kung sino-sino magdating or will attend itong hearing. And dyan po, malalaman natin po kung anong
mga updates. Grabe, no? Grabe ang investigation po, no? I don't know kung ano talaga ang motibo, anong direksyon ng Blue Ribbon Committee. May survey gumawa dyan po sa social media asking kanino ang gusto natin mag-chair ang Blue Ribbon Committee. Is it Senator Ping Lacson or si Senator Dante Marcoleta? No? And karamihan ng those who reacted sa social media posting yun po, they prefer si Senator Rodante Marcoleta. But anyway, tingnan natin po bukas. Nandyan po kung sakali may appearance, physical appearance si Martin Romualdez or kung sino po mga resource person nila po, nandyan naman si Senator Rodante Marcoleta, and sana lang po, I hope si Senator Alan Cayetano will also be there po. I don't know if Senator Bato de la Rosa will be attending, no? Dahil itong issue kay Senator Bato de la Rosa, itong warrant of arrest na announce na mayroon na daw warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa, prematurely announced by Ombudsman Boying Remulla just recently po. No? But ang ICC na dinayon po, but may bagong latest update sa tungkol sa ICC po. Sabi nila po, not necessarily we will make public ang warrant of arrest ng anybody accused lang po sa ICC. So, iba na naman ang tono po. Iba na naman ang tono. Whether ang gobyerno natin na spearheaded by President Ferdinand Bongbong Marcos will make the final decision, may jurisdiction ba ang ICC to arrest si Senator Bato de la Rosa is another thing. But let us not forget, it happened to former President Rodrigo Roa Duterte. And anyway, tingnan natin po bukas. So, huwag natin kalimutan na mga followers ko dito po sa TikTok, Daniel Talk with Nico, bukas is a red letter day para sa atin po. No? Para sa atin. Okay, ano pa mayroon tayo dito? Let's see. When they mention about the statement of Senator Amy Marcos, let's listen to this po, ang statement ni Senator Amy Marcos. We have a statement about, pwede kong basahin yung statement on Senator Bato? About Senator Bato, well, unang-una, talagang isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita na merong warrant na narinig nila na may kopya na hindi maipakita pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Tapos, ayan, nagpauso pa na hindi magkasundo yung kapatid. Yung kapatid naman, ang sabi, wala pa daw warrant. Pagkatapos noon, si Secretary Bersamin, iba naman ang sinasabi. Talaga bang linilito ba tayo? Pero higit sa lahat, kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ang ginagawa yan? First and foremost, ang DOJ, parang nakalimutan ninyo na sinabihan na tayo ng Pangulo ni Bongbong Marcos, ang ating presidente, na walang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. Di ba sinabi na yon? Pero, ayan, iba ang sinasabi, iba ang nagawa. Bakit? Natampot bigla si Presidente Duterte. Kaya eto nga, andito na naman, without any formal request or communication, either from the ICC or the implementing Interpol agency, the DOJ is so eager to resurrect the same illegal mechanism it utilized against the former President Rodrigo Duterte. Let me remind the DOJ, before any Philippine authority can surrender, extradite, kung ano-ano pang mga terminology yung ginagamit para lituin tayo, it must first have lawful custody of that individual. Section 17 of RA 9851, the oft-cited law of the Ombudsman, na hindi ko maintindihan kung bakit yung Ombudsman na ngayon ang nakikialam sa mga extradition,
merely authorizes the surrender of the person in custody. It does not grant authority to arrest any person na wala namang warrant. Naku naman talaga kayo, ginugulo lang ninyo kami at talagang linilin lang ang mga Pilipino. Pananakot na klarong-klaro ito. And to construe otherwise would be tantamount to authorizing the extrajudicial arrest for the purpose of delivering a Filipino citizen to a foreign tribunal. Bakit tayo papayag? Isuko ang Pilipino sa mga dayuhan. Power that the RA 9851 clearly does not bestow. And also, the DOJ must be reminded that clearly under our Constitution, only Philippine courts may issue warrants of arrest, as they alone are vested with the fundamental law, our Constitution with judicial power. No act of cooperation with a foreign entity can supersede the Constitution and the fundamental guarantee of due process and of sovereignty. Yun lang. Advise na ba na Okay, yun po, narinig natin ang statement ni Senator Amy Marcos. Alright, let's see kung mayroon pa tayong we can get other COA Flex more irregular flood control projects. Alright, Tony Gilbert Andres sa pahayag ng ICC warrant of arrest. And Ombudsman Remulla itinatanggi ng DOJ at DILG ang ICC warrant. And sandali, mayroon pa ba tayo dito that we can get? Okay. Alright. Okay, ano ito? Mayroon ba tayo dito kay Bato de la Rosa? Bato. Okay, tingnan natin ito ang Bato de la Rosa sa Langit ICC warrant surrender. Tingnan natin po. What is this? Hold on, ha? Okay. Okay, tingnan natin muna ito. And go. Alright, ano ba ito? Let's see. Peter Cayetano, no? To that, usapin. And as of latest then, I see Senator Robin Padilla din na sinasabi niya, walang iwanan iyan, sabi niya. Well, pag-usapan muna natin, partner, ano ba itong punto dito sa usapin kay Senator Bato de la Rosa? Dalawang dito issue. Yung una, This is Attorney Bueno, Rene Bueno, no? Sa statement ni Senator Tito Soto. That in the event na talagang meron naman talagang may ICC warrant of arrest, and that if the Congress is in session, sabi po ni Tito Sen ay hindi niya hahayaan na arestuhin sa loob ng Senate premises itong si Senate Bato de la Rosa dahil ay bilang parang preservation ng dignity of the Senate, he will not allow as a Senate President the arrest of the Senator de la Rosa. Ayan ang usap-usapan, pero maraming objection dyan, maraming negative reaction on the part of the netizens dahil bakit naman ganon? Meron ng ICC warrant of arrest, ba't pipigilan? Sabi ni Tito Sen, merong privilege yan. And at the same time, to maintain the dignity of the institution, we should not allow anyone who will arrest the senator. Pero paglabas naman daw ng pintuan ng Senate, bahala na siya sa buhay niya. Paano mo? Okay, ayun po, no? Sabi ni Senate President Soto, just for the information, those who still nag-miss itong issue, sabi ni Senate President Tito Soto, kung sa loob ng Senado, during sessions, no? Hindi pwede mag-arrest kay Senator Bato de la Rosa based on the warrant of arrest, no? But kung sa labas, bahala na daw sa buhay ni Senator Bato de la Rosa. Ha? But, sanctuary yun po ang Senado. Ha?
ang compound ng Senado po, pwede, but limited lang po. Hindi pwede siya po forever nandyan lang po magtago. No? Hindi din pwede. That is also against the bylaws or rules and regulations ng Senado. But 100% sabi niya, kung ongoing, nag-attend si Senator Bato de la Rosa ang session ng Senado, nobody can arrest him and he will not allow it to happen. Kung sa labas ng Senado, he cannot do much anymore. So yun po. Sa inyo, what do you think? What do you think po? But let's see po, no? Ang mga latest updates kasi maraming mga issues na po, no? Comments, criticism, both affirmative and negative. But let's see po what will happen. Ang Supreme Court po will make a decision dito po if the issue will be brought to the Supreme Court, no? Sa Supreme Court. So, okay. Ano pa mayroon tayo dito? I'll try to see ang typhoon. Nakita ko yung Philippine typhoon, shocking scenes from, mayroon yung tayo dito yung typhoon. Okay, itong typhoon, breaking news. Anong latest ng typhoon po? Nagpasok na si Uwan ulit sa Philippine Area of Responsibility po, no? But nothing to worry dahil hindi ito mag-landfall sa Pilipinas po. Wala na po. It is going straight to Taiwan. Straight to Taiwan na yan po. As reported earlier po, no? Na mag-U-turn pa rin si Uwan, magdaan pa rin sa Philippine Area of Responsibility or PAR, and then alis na. So, not much to worry, but let us not be confident po because we are going to still experience some downpours or ulan po sa Pilipinas. But hindi na itong typhoon. Let's watch and listen to this report. Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 13, 2025, Thursday. Alamin natin ang update sa nabubuong low pressure system sa Mindanao kung may chance ba itong maging isang bagyo sa mga susunod na araw. Si Bagyong Uwan muling pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Unahin natin ang forecast weather condition. Mabilis ang pagbuo ng mga ulap sa Mindanao at Eastern Visayas dahil sa Intertropical Convergence Zone. Asahan dito ang maulap na kalangitan na may mga thunderstorm at posibleng malalakas na buhos ng ulan sa ilang oras ng araw o gabi. Kapag sabay-sabay ang thunderstorm cells, mabilis tumaas ang tubig baha sa mababang lugar at delikado ang biglaang pag-agos sa mga creek at ilog. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ang langit na may mga panandali ang pag-ulan dahil sa localized thunderstorm. Karaniwang nangyayari ang mga ito sa hapon hanggang gabi, pero maaari ding umulan sa madaling araw kapag may natrap na moisture. Bagamat panandalian, kaya nitong magdala ng malalakas na bugso ng ulan. Para sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa extreme northern Luzon, katamtaman hanggang malakas ang ihip na mula northwest papuntang southwest, kaya ang alon ay katamtaman hanggang maalon na nasa pagitan ng 2.1 hanggang 3.5 meters. Sa ganitong taas, mapanganib lumayag lalo na kung maliit na bangka ang gamit at kulang sa safety gear. Kaya sumunod sa abiso ng Coast Guard at ng lokal na pamahalaan. Sa natitirang bahagi ng Luzon, banayad hanggang katamtaman ng hangin mula southeast hanggang northeast at bahagyang maalon hanggang katamtaman ang karagatan na nasa 1.2 hanggang 2.1 meters. Samantala, sa natitirang bahagi ng bansa, kabilang ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, banayad hanggang katamtaman ng hangin mula east hanggang northeast at bahagyang maalon ng dagat na nasa 0.6 hanggang 1.2 meters. Kahit mababa ang tansya, huwag kalimutan ang life jacket at doblehin ang pag-iingat kung may papasok na thunderstorm ban dahil bigla ring tumataas ang alon. Update naman tayo sa bagyo. Nananatiling nasa dagat sa silangan ng Taiwan si Bagyong Uwan na ngayon ay isa ng tropical depression
depression. Ngayong umaga, nakita ang sentro nito sa may 305 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa sentro. May pagbugsong hangin na hanggang 70 kilometers per hour at central pressure na 1,000 hectopascals. Kumikilos ito kahilagang silangan sa bilis na 25 kilometers per hour at may lawak na malalakas na hangin na umaabot hanggang 240 kilometers mula sa gitna. Bagamat malayo na sa karamihan ng ating nasasakupan, maaari pa rin itong hilahin ang mga ulap sa silangang bahagi ng bansa, kaya patuloy ang mga pag-ulan na dala ng trough at ng intertropical convergence zone. Sa trough at intensity outlook, magpapatuloy ang kilos ni Uwan pahilagang silangan habang papalapit sa katimugang bahagi ng Ryukyu Island. Dahil hindi favorable ang kapaligiran, mas malamig na tubig, wind shear at posibleng dry air, inaasahang hihina pa ito at magiging remnant low sa loob ng susunod na 12 hours. Kapag nangyari yon, unti-unting mawawala ang organized circulation at may iwan na lamang ang mga pira-pirasong kaulapan na maaaring magdulot ng kalat-kalat na ulan sa malalayo pang parte ng Pasipiko. Hazards affecting coastal waters. Ito ang 24-hour sea condition outlook hanggang rough seas sa mga sumusunod na karagatan. Posibleng maranasan ang hanggang 4 meters sa mga coastal area ng Batanes, hanggang 3.0 meters sa Hilaga at western coast ng Babuyan Islands, at sa mga coastal area ng Ilocos Norte. Ang mga marino ng maliliit. Alright, yun po, narinig natin ang latest updates tungkol sa Typhoon Uwan. I don't know if I can still get ang footage ito po sa Taiwan. Tingnan natin sa Taiwan. I don't know if nakita ko yung kanina dito ang footage ng damage sa Taiwan. I hope okay. Sandali po. Taiwan. Mayroon tayong dito footage ng Taiwan. I will try to see kung okay. Tingnan natin nasaan na yon. Kanina while I was scanning ang mga reports dyan po sa Pilipinas, because normally this is what I do, no? This is what I do. And okay, some but the huge waves in Philippines today. Hindi yan ito, tagal na ito po. Mayroon yun na nakita ko ang Taiwan po. Parang, okay. Medyo, okay. Wala na yata po. But anyway, yun po ang latest updates natin na tungkol kay Uwan. And, wala na tayong threat from Typhoon Uwan po, no? From Typhoon Uwan. Although, ingat pa rin tayo po. Let's see, evacuate now. Breaking, Taiwan high alert. Kahapon ito po, news. Let's see. I think this will be my final video clip para sa programa natin ngayon. Hold on. Tingnan natin po. Typhoon Fenghuang is now targeting Taiwan, and the government is urging mass evacuations as this monster storm barrels toward the island with unprecedented fury that has officials issuing their most dire warnings in decades. Picture a typhoon so powerful it just devastated the Philippines with 185 kilometers per hour winds, killed multiple people, and forced over 1 million evacuations. And now it is heading straight for Taiwan's 23 million residents with even more destructive potential. This is not just another Pacific storm. Satellite imagery shows Fenghuang has actually grown stronger after making landfall, defying every rule of meteorology. But here is what is terrifying Taiwanese officials. The storm's massive size means it will cover the entire island simultaneously, leaving nowhere to hide. Emergency planners are facing a nightmare scenario where traditional evacuation routes could be cut off, airports shut down, and rescue operations impossible for days. The government's mass evacuation order affects millions of people in coastal and mountainous areas. But here is the chilling reality. Some communities may already be trapped
as the storm's outer bands begin lashing the island with life-threatening winds and rain. Is Taiwan about to face its worst natural disaster in modern history? And will the island's 23 million people have enough time to reach safety before Feng Huang unleashes its full devastating power? Typhoon Feng Huang is not the first storm to threaten Taiwan this season, but it arrives at a moment when the island's defenses are already worn thin. Each year, the Western Pacific spawns an average of 20 to 25 named storms, and the stretch leading up to Feng Huang has been especially relentless. Just days before, Typhoon Kalmegi swept past, soaking central and northern Taiwan with up to 247 millimeters of rain in places like Guangfu Township and Yilan County. River basins in the east and south, including Hualien and Kaohsiung, have been holding steady at near saturation for weeks. The ground itself is exhausted. Hydrologists tracking the fortnight before Feng Huang's approach recorded cumulative rainfall totals across Hualien and Yilan between 180 and 250 millimeters. The Central Weather Administration's bulletins flagged these regions as critical: soils soft, riverbanks swollen, and valley slopes primed for collapse. In the Hengchun Peninsula and Pingtung, rainfall pushed local rivers above seasonal norms, with landslide advisories already issued before any typhoon warning was raised. This is the reality of Taiwan's typhoon season, a drumbeat of storms, each one compounding the damage and stress of the last. After Kalmaegi, emergency planners had little time to regroup. Communities in the east and south faced a barrage of weather alerts, their routines punctuated by sandbagging, supply runs, and anxious glances at flood gauges. The memory of September's catastrophic flood in Guangfu, triggered by a natural dam collapse after historic rainfall, still lingers, its scars visible in fields and neighborhoods only partially rebuilt. With soils and infrastructure already pushed to the brink, the arrival of a storm as vast as Feng Huang leaves little margin for error. The island's natural buffers, its forests, riverbanks, and hillsides, are fatigued. Rainfall that might have been manageable weeks ago now threatens to tip entire watersheds into chaos. For millions of residents, the sense of inevitability is hard to ignore. Each new weather advisory is not just a warning about wind or rain, but a reminder that the ground beneath them is no longer secure. In this season of back-to-back storms, it is not just the wind that worries officials, but the relentless accumulation of risk, one downpour at a time. In the mountains above Guangfu and along the winding valleys of eastern Taiwan, the land has been quietly transformed, year by year. Where dense forests once anchored the slopes, patches of denuded earth now sprawl across the hillsides. Over the past decade, official records show that upland watersheds in Hualien have lost between 0.9% and 1.2% of their forest canopy each year. In the catchments around Guangfu, already battered by September's floods, total forest cover has dropped by about 7% since 2015. The scars are most visible where development has crept higher, with an 18% jump in new hillside building permits on slopes steeper than 15 degrees. These changes are not just statistics on a map. When roots vanish and soil is left bare, the ground loses its grip. Rain that once soaked slowly into the earth now rushes downhill, gathering speed and power. Field studies from Taiwan Forest Science confirm that landslides strike 2 to 3 times more often in watersheds, where more than 5% of the canopy has disappeared. The Council's risk maps reveal a stark pattern. Of the 64 major landslides and debris flows recorded in eastern Taiwan since 2019, nearly half erupted in places where forest loss outpaced the rest. The consequences ripple far beyond the slopes. As forests shrink, Alright, yun po, narinig natin po what is happening sa Taiwan po, no? They're preparing already, and of course, just like Philippines, ang Taiwan po is another country wherein ngayon is facing a typhoon season po. Narinig natin sa report kanina
ang Taiwan would normally experience 20 to 25 typhoons every year. And ngayon po is a typhoon season. And hindi lang ang Taiwan po, mayroon din tayo ang China, some portion in China po, also the same scenario that they are facing, ang mga typhoons po. Likewise, dyan po din sa Japan. Sa Japan po is another problematic country when it comes to mga typhoon and earthquake. Kagaya din po sa Pilipinas. Kaya nga, we have to be very careful po when developing our communities, developing our country po. When it must be properly studied whenever we want to develop a certain or sabihin natin na upgrade ang developments dyan sa area natin po sa Pilipinas po. Not only thinking about possibilities of destroying or sabihin natin na kung sakali mayroon mga natural disasters po, it will badly affect ang mga communities, ang mga tao po sa community. We have to have a proper planning po, environmental planning po, and other things po. Kailangan nyo po. So that menos ang ano natin. And all itong mga infrastructure projects natin po executed by our government po, dapat it must be sa international quality standard. Kalimutan na natin ito po mga ghost projects po dahil sa pera greediness po. You see what happened ngayon sa mga Pilipinos. And itong mga tao involved dyan po sa anomalya po, you have to pay. You have to pay. We want justice. And we will not allow that you will escape from this. From what you have done. Grabe na po. Let's see. Let's see po what will happen this month. Anyway, siguro hanggang dito na lang muna ang programa natin po. Medyo, the more we talk about it po, medyo mag-inid ang ulo natin po. We will feel depressed, So, hintayin natin bukas sa Blue Ribbon Committee po, Sa Blue Ribbon Committee. And itong ICI, I don't know what is happening. Parang si former Undersecretary of Department of Public Works and Highways, Norberto, sino ito? Secretary Roberto, Parang wala na. Wala magawa ang ICI. Sabi niya, I cannot attend. He was supposed to attend yesterday ang hearing ng ICI, but they sent a notice na hindi siya pwede mag-attend and he will attend na lang po sa November 17. And okay lang sa ICI. Parang okay lang, wala tayong problema dyan. If you say, let's move the date, then we'll follow your schedule. Ano ba ito po? Ano ba ito po? But you can blame also ang ICI dahil wala silang supena or contempt power. Although malaki ang budget nila po, 41 million for this year. Sa operational cost nila itong ICI. Grabe, Kawawa naman ang mga tao. Kami naman yung magbayad ang mga sweldo, ang operational expenses ng ICI, and we don't see any good things, that we can be proud of. Ito ang ICI they are doing now. So, sige lang po, let's see what will happen this month. May mga rallies, 16, 17, and 18, organized by Iglesia ni Cristo, and of course participated by a lot of NGOs, and of course ang mga retired generals dyan po sa Pilipinas. And mayroon naman ibang rally sa November 30 po. Same group will be participating. Walang political color. It's only all about, sabihin natin, na galit ang mga tao tungkol sa corruption. So with this, once again, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today po. Sana lang po, maski paano, I managed to give you some important news. And maski paano po, I also managed to entertain you on this very early morning of Thursday po. So,
Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. Ingat tayong lahat. Happy birthday to my daughter, si Nikki Fabian, and of course, those who are celebrating their birthday today and other special occasions. See you in my next episode, and Godspeed. Bye. I love you.